Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayo kalagayan. Samahan niyo po yung lingkod at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pasabog ni Senadora Pia Cayetano dito po sa pera ng taong bayan. Ito pong PhilHealth na ayon po sa kanya 2023 hanggang 2025 ay grabe po ang pera na dapat po nilang ipaliwanag. Nasaan ang pera ng taong bayan na dapat pong nakakatulong ng malaking programa lalong-lalo po sa ating pong kalusugan o health, lalong-lalo po sa pagtulong sa mga kababayan nating may mga karamdaman at sakit. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin si Senadora Pia Cayetano at komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. If you kill a cockroach, Have been deprived of listen to this, dear colleagues, over 292 billion in earmarked and unreleased funds. Pera po ng PhilHealth yan. 113.44 billion pesos is the unallocated sin tax collection from 2023 to 2025. May slide po tayo. Tingnan po natin. In 2023, the sin tax earmark for PhilHealth was 83.90 billion. Ang nasa NEP is 79 billion. Ang nasa ang GAA is 79 billion. So kulang ng 4.90 billion. Parang maliit lang naman. In 2024, 79.01 billion pesos ang earmark. Ang nasa NEP ay 80.28 billion pesos. Ang nilagay sa GAA is 40.28. Wow. Kulang ng 38.73 billion pesos. And in 2025, 69.81 billion pesos ang sin tax earmark. Ang nasa NEP po ay 53.13 billion. Ang nasa GAA, 0. And so, ang unallocated sin tax in the final, ang kulang po is 69.81 billion for a total of 113.44 billion. Nasaan na po yan? Pera po yan para PhilHealth, para sa pagpapagamot sa ating taong bayan. Now, this is only the unallocated sin tax collection. Meron pa ho yan sa PCSO and PAGCOR. Grabe, no? Ang sa PCSO and PAGCOR naman, ang PhilHealth share ay dapat 119.80 billion. Ang na-reflect sa GAA is 42.34 billion pesos. Ang kulang is 77.46. Na-release po ba yung 42? Kulang na nga ng halos kalahati. Hindi pa na-release. Zero ang na-release. Zero. Grabe, no? Finally, yung sa unreleased appropriation, 2023 and 2024. Alam ko po ito, hindi po ako expert naman, hindi po ako nagme-memorize ng numbers, pero familiar po tayo dahil tayo po ang nag-defend ng budget ng health for these years. Ang unreleased appropriation, meaning na-appropriate na, nandyan naman nakalagay, 101.43 billion, never na-release. And that is why the total amount due is 292 billion pesos, almost 1/3 of a trillion. So tataka tayo, pinagmamalaki, 3 million ang nakanabang sa zero balance billing. Baka naman kung na-release to, baka naman 10 million ang nakinabang Tama. sa zero balance billing, hindi ho ba? Kailangan kompleto po ang figures natin kasi baka naman hindi nire-report sa presidente ang katotohanan. Hindi ho fair yun. So if PhilHealth received the funds they're legally mandated to collect, they could have reduced out-of-pocket expenses of Filipino patients. Yung nilalabas sa bulsa ng Pilipino, nabawasan sana. Pwede rin ma-expand ang benefit packages dahil maraming package hindi covered. Malalaman mo na lang, ay hindi pala covered yung sakit ko. Ay yung Tama. ganito palang klase. Sorry, hindi kasama. At yun din pong premium subsidies for indirect contributors na laging kunukulang katulad ng mga indigent and senior citizens makokompleto. So, out-of-pocket spending and zero balance billing. Access to healthcare must also include protection from financial hardship. In 2024, sabi, 42.7%
of Filipino household pay 42.7% of the country's current health expenditure. So meaning, labas ng pocket nila yung 42.7% ng gastos. Ano ba yung standard? Well, WHO says to achieve universal health care, a country's citizens should only be paying around 15 to 25%. So ang goal is 15 to 25. Di naman zero. Siguro kung upper income na tayo, baka zero na. Pero ang goal lang naman is hanggang 50 to 25, 42 po tayo. So sobra-sobra pa ang ina-out of pocket ng kababayan natin. Siyempre, kung mahirap ka, wala ka talagang pangbayad. So, I'll take time to share this story. I've shared it before, but it is worth sharing again. There's this place that I frequent when I need to be inspired. It's called the Tuloy Foundation, where Father Rocky and his team take care of either orphan children or children who are in need of a safe home. Many of their children come from Mindanao, where their families, their villages are in conflict with the law. Anyway, and they also support street children. So there was two boys who were there. And the older boy, two brothers. The older brother was maybe 11 or 12, and his younger brother is probably 6. Duling yung kanyang kapatid. So, pinakilala sa akin ni Father Rocky, and then... Grabe na mga kababayan, no? Grabe ang ginawa po nila sa pera. Mga kababayan, yung buwis po ng sales tax, alam naman po natin yung sales tax, yung mga alcohol, sigarilyo, pati sa sugal, hindi po ba? Yung sa PAGCOR ay napupunta po ang buwis niyan sa health, sa PhilHealth. Pero billion po ang nawala. At hindi po ito nagamit ng mga Pilipino para po makatulong sa ating mga kababayan. Para man lang po maraming mabigyan ng tulong, lalo-lalo ang ating mga kababayang kapuspalad. Zero billing man lang. Wala nang gastusin. Ipinagmalaki po ng gobyerno yung sinasabi pong 3 million daw po na napaglingkuran ng zero billing. Samantalang kung nilagay nila ang billion, mahigit 200 billion. Kung nailagay nila lahat, ito pong sales tax sa PhilHealth, baka abutin pa raw ng mahigit 10 milyon ang matulungan sa programang zero billing ng mga kababayan nating kapuspalad. Hindi po ba? Saan napunta? Mga kababayan, saan napunta yung malaking budget? Yung malaking buwis sa sales tax? Sino nakinabang? Wala po bang malalim na investigasyon dyan, Senadora Pia Cayetano? Sa bagay, sa panahon po ngayon, ay pipigilan po ang investigasyon dyan. Kung yung flood control investigation nga, kinukudita pa, lalong-lalo pa yan. Daan-daang bilyon ang nawawala na dapat pong habulin at hanapin. Dahil yan po ay karapatan po ng taong bayan na mapunta po sa programa yan ng health o PhilHealth na makakatulong po sa ating mga Pilipino. Kaya lang, hindi po yan pinasasabog, mga kababayan. Hindi po nila pinakakalat yung issue na yan sa PhilHealth. Kamusta na kaya yung mga insertion dyan ni Risa Hontiveros sa PhilHealth? Hindi po ba? Marami po yan. Mula po nung umupo sila, nagkandalechi-lechi na po ang health system natin, lalong-lalo po ang PhilHealth, na nakukuhanan pa nila ng isang damukal na bilyones. Hindi po ba may issue pa rin po sila dyan? Yung pondo ng PhilHealth, nakuhanan pa nila. Ang plano nila is 89 billion, pero ang nakuha na nila ay 60 billion mahigit na pinababalik na po ng Korte Suprema. Ano na po kaya balita ron? Tapos ngayon, pati po ang mga sales tax na diretsong napupunta sa PhilHealth ay nagawan pa ng diskarte, nabudol pa, binudol pa yata ang buwis ng sales tax. Kanino kaya napunta yan? Sino-sino kaya nagparty-party dyan? Di umano. Grabe, no? Grabe nila katimawa. Grabe nila sa pera. Yan ba sasabihin mong paglilingkod na may malasakit sa bayan? Ang pera na dapat ay sa taong bayan na mapunta
para makatulong. Kinakatkong pa, di umano. Pinag-iintrisan pa ng mga magnanakaw na politiko, di umano. Grabe, no? Saan kaya pupulutin ang mga hayop na yan? Unbelievable. Yan po mga kababayan at never naman po yan at never po nating maririnig na iimbestigahan po ng ombudsman yan. Nakarinig na po ba tayo na iniimbestigahan po ng DOJ yan? Ng NBI? Lalong-lalo ng ombudsman? Napakatagal na pong issue yan. 2023 pa po yan. Hanggang 2025, issue na po yan. Pumuputok na po yung issue ng corruption dyan sa PhilHealth. Hindi po ba? Pero nakabalita na ba tayo na iniimbestigahan yan? Nakatutok lang po sila sa investigasyon ng korupsyon na sinasabi nila nag-corrupt ay mga oposisyon. At syempre, ang pamilya Duterte, diyan po sila nakatutok sa mga investigasyon na yan. Pero sa isang damukal po na issue na dapat po ipaliwanag ang daan-daang bilyon na dapat po napupunta sa taong bayan, programa, pero isinisiro nila. Kaya nga po tayo mga kababayan, ay inip na makabalik po ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. Para po ang lahat ng ito na ikinukubli at pilit nilang kino-cover up na tinatabunan po ng issue ng impeachment, issue ng pagkakaso sa mga oposisyon. Ito pong totoo at tunay na nangyari na malawak ang korupsyon sa gobyerno ng binagongang Pilipinas. Pilit po nilang kino-cover up at pinagtatakpan ng malalaking mainstream media di umano sa ating bansa. Makakarma rin kayo, mga hayop kayo, di umano. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo. Senadora Pia Cayetano, dahil iniisa-isa na po yata kayo. Dahil nahandyan na po, nakahilera na po sa mga kakasuhan ang inyong kapatid, si Senator Alan Cayetano, si Robin Hood Padilla, at siyempre po si Loren Legarda at yung kanyang anak na congressman na si Congressman Leandro Libiste. At baka isang araw kasama na rin kayo sa kakasuhan. Ingat-ingat po kayo dahil po ang gobyerno ngayon ay sindikato, di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po na nakagusto po ng Tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa lahat po ng nagbibigay naman po ng tulong at biyaya, shoutout din po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Eric Hersho from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Binagracia from Bacolod City. At Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Thank you po. Maraming salamat po. Lalong-lalo po sa inyo pong mga pinagkaloob. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At doble ingat po. Bye-bye.